Ramen naman! Pare, ba't wala ka kay JB? Sino bang JB yan? Kilala ko si JB Sukal, JB Labrador. GB yun! Pag inisip nyo kasing ramen, lalo ngayon, tag-ulan na. Tama. Ngayon kasi, pag inisip mong ramen, usually mahal, pricey, at Japanese. So meron tayong mga Filipino-owned and I think Filipino-made na ramen na i-check ngayon. Tapos tingnan natin sino ang pinakamura, tsaka sino ang pinakamasarap. Gusto mo ba ng mura? Samahan nila tayo. Uy. Ano ibig sabihin ma'am? Welcome to our store. Yung pala yun. Tama ba ma'am? 189 combo meal na to? Yes, sir. Combo meal na siya, sir. May gyoza and drinks na po. Yung combo niyan may kasamang left hook tsaka upper. Patingin nga ng combo, pre. Wag. Wag. Shaimase! So, dito na yung mga in-order natin. Ito yung pinaka-budget nila. Pag ito lang, 99 lang to. Pag ito lang, Magkano to? 189. Eh, dahil pala ako nagbayad na lahat nito. Sorry. So, ngayon, tikman natin. Soup muna tayo. Actually, akala ko. Tikman mo na. Mabubusog ka ngayong kita hanggang gabi. Dumadaldal ka, tikman mo na. Sarap. Meron ba sa inyo mahilig talaga sa ramen? Ako, kami ni Adrian, nakapag-Japan na kami. Pero syempre, consider din natin na, ano to, budget. Ano talaga to? Pangtawid ng ano talaga. Eh, yung noodles. Yung noodles nila, manipis ba siya? Actually, pre, sa tingin pa lang. Magaling. Ganda tignan yung noodles nila. Ang ramen, pare, sumikat yan sa Japan. Pero it originated in China. Dinala lang ng mga Chinese immigrants sa Japan. Yokohama, Chinatown. Yung noodles ito, pre, wheat-based noodles. Ibig sabihin wheat to. Saka ginagawa yun. Yes, ginagawa talaga. Saan mo, pre, noon, hindi lang basta tubig ang ginagamit pala dito. Ano? Alkaline water. Yun yung nagpapabigay sa kanya ng yellow hue. Kaya siya madilaw. Ngayon ko lang nalaman yan ha. Ako rin may nalaman. Ano yan? Ano yung nalaman mo? Na hindi lahat ng ramen mainit. Nalaman ko lang yun sa isang kaibigan ko na nagpunta lang ng Japan din. Yung may hawak ng camera. May ramen sila na pang, alam mo yun, pang mainit talaga. Tapos meron ding ramen na pinapaagos sa kawayan. Kaya nag-start yung ramen. Ano to, post-war to. Ganun kahirap ang Japan. Sobrang scarcity ng food, ng rice sa Japan kasi may mga Chinese na estudyante, worker. So inisip ng Chinese, nagtayo sila ng stall para pakainin ang mga Chinese na students. Through time, Nakabuo ng sarili ang Japan. totoo yan, partner. In fairness, again, wala namang sponsor. Ito masarap. Pati yung pork to, di ba? Yung pork nila, yung lambot, tsaka yung pagkakalasa ng pork. Sa mga competitor na tigto 300, binatikman na ako, ganun din Ano lasa. lasa? Yung may-ari nito, si Ang alam ko, Binondo Group. Binondo Group to. So, sila yung may-ari ng rice in a box. Alam niyo yung Wang Fu Chicken, ay Wang Fu Chinese na restaurant, yung magandang restaurant, pre. Sila rin may-ari nito, pre. Kaya, siguro, quality din talaga yung pagkain. Tapos, nag-umpisa talaga to sa rice in a box. Nung nag-aipon siya, pinuna niya for this. Tapos ngayon, parang nasa 90 branches na to, nationwide. Ang ibig sabihin pala ng Q sa Japan ay 9. Kaya pala siya QQ. Pero pinilit niya daw to eh. Yung price ng ramen. Para yung mga Pilipino daw makakain ng ramen na budgeted. Masarap rin talaga siya para sa price. Kasi siguro yung background mo rin, rice in a box, galing ka sa masa eh. Kaya siguro pinilit talaga niyang QQ. Ang unang ramen na dumating dito, Ukukei Ramen Ron. Ano siya, Philippine Airlines o Cebu pa? Hindi ko alam kung tatama sa ito. Ngayon pre napapansin yung mga ramen, magmamahal na. 700, 500. Pero ang ramen pala, sinisimbolize ng ramen, kahirapan pala. Dati pala sa Japan, pag ang family ay makain na ng ramen, sign na yun na Naghihirap na. Medyo naghihirap. Eh ngayon, pag nakaramen ka, maangas ka, boy. Pag nagramen ka ngayon, sasabihin mo to, deserve ko to. Eto ba? Uy, Bakit? hindi lang pala ramen ang dala ng Hindi. Chinese. Ano? Tigyosa. Ano bang tawag sa China dito? Shaoxi. so mamaya, kung speaking of street ramen, pakita ko sa inyo yun, yung totoong street ramen. Kaya lang tapusin nyo yung video, manood kayo. Yummy Tokyo naman. Dito sa Trinomat. Food court sa may landmark. Bossing, pwede ka pa makunan? Napaka-pogi mo eh. Pwede sir. Naka-promo daw kayo, buy one take one. Sir, buy one take one, sir. Any ramen sir, lahat po ng ramen natin sir, buy one take one. Ngayon lang to. Hanggang July 11. Bossing budget kasi ang trip namin ngayon eh. So itong mga 199 nyo, 199 talaga yan, no? Opo sir.
Yummy Tokyo pare, nandito na. 389 lang ang binayad natin. Buy one, take one eh. Magkano ba isa? 199. Dalawa na yun. Yes. Tikman natin yung sabaw muna bago tayo magdaldalan dito. Yung sa serving nila, parang same nung dami dun sa una. Yes. Tapos mas makapal yung noodles. Ayaw mo tikman muna, Kit. Tsura muna, syempre bago yun. Tama naman. Hindi, sinusubukan lang kita. Chinecheck ko yung ano mo eh. Yung mentality. Oo. Hindi, tikman muna natin. Pero magkakaiba tayo ah. Ang in-order nyo, Miso. etong in-order namin. Tonkatsu boy. Tsaka meron siyang itlog ngayon, ha? Wala mang egg yung kanina. Malaking bagay ba na may egg ang ramen? Ako para sa akin that meron. Kasi ramen nga eh. Yung una bang mga ramen, may egg na agad? Or naging ano na lang? Hindi ko alam sa istorya natin. Hindi ko alam, pero ang alam niyo ba na ang unang ramen shop sa Japan ay tinatawag na Rai Raiken. Raiken, din ba yan? Rai Raiken! Rai Raiken! Ang Yummy Tokyo, ano talaga to pre? Malaki ang storya niya kasi may hapon talagang chef na gumawa ng recipe ng ramen. Pero kasi, yung sa na-research ko lang, ang Yummy Tokyo pala eh, nagbebenta lang siya ng Bazaar or online. Tama, tama ka dyan. 2018 siya. Sumunod na taon, Tayo sila sa Maginhawa. Ang ano nga dyan, Filipino yung may-ari daw. Pero may hapon din na chef na nagkiklaim. So, di ko alam kung sino sa kanila, guys. pero kasi hindi talaga pwedeng magtayo ang ibang lahi dito nang walang partner na Pinoy, alam ko. Tama yan, totoo yan. Anyway, so ngayon, meron silang branch dito sa Pasig. Meron din ngayon sa Trinoma. Puntahan niyo to. Oh, noodles tayo. Noodles tayo, pare. Kanina pa, Bod. Yung noodles na medyo masyadong malambot. Oo, bro. Medyo malata. Iba-iba tayo eh, no? Uyan, miso. Speaking of miso, meron palang mga type ng mga ramen. So yung una, yung shoyu. Origin niyan is Tokyo. Ang flavor base nito ay soy sauce. Ang next niyan ay shiyo. Ang flavor base nito ay salt. Nanggaling to sa Yokohama, Chinatown. Napuntahan mo na lahat yan. Gusto mong mapunta sa wag. Tapos tonkotsu. Ang flavor base nito ay pork bone. Ang origin nito ay sa Kyushu region, 1937. Last, ano yung last? Miso, fermented soybean, Hokkaido region, 1950. Itong Yummy Tokyo pala, pwede pala ito ilagay sa business nyo. O kahit hindi pangalan nila. So yung ramen mismo nila, ano mo. Alam ko, pwede yun siya i-add sa menu nyo. Masarap to, pre. And smoky, pre. Ang galing, kumakalat sa bibig. Kaya lang kung hindi nyo prefer yung noodles na medyo malata. Ayun. Pag hindi ka daw maingay humigop ng ramen, sabi ni Mags, disrespectful yun kasi parang di ka nasasarapan. Sa Japan, De, pero alam niyo ba, dumating ang instant ramen dito 1980. Ano mo na kaming paki dyan? Dardo, may baliw oh. May nagsasalita kasi dito eh. Alam nyo kung ano ang unang flavor ng instant ramen? Chicken. Alam mo ba ang pinaka-weird na flavor ng ramen? Ano? Chocolate ramen meron. Ice cream ramen. Blue ramen. Blue ramen. Mama mo, blue. Sa'yo pa lang nawiwirduhan na ako eh. nasa Maginhawa tayo, malapit sa Steel Club. Lagi talaga nababanggit eh, no? Masama ba loob mo, boss, pag napopromote? Nandiyan sinisingil na yan eh. Ayun, Yung ramen namin, we have the 99 ramen. Pero you have to order yung skewers. Kasi skewers talaga yung shop namin. okay lang. Ano name niyo po, sir? Kaloy. Kasi isa, hanapin mo ulit. Ano, Roy, kung masyado na yan malalim, boy. At ito na, andito na tayo sa Kushiyuki dito sa Maginhawa, sa Z Compound. So again, pag umorder ka ng dalawang skewer, any sa skewer nila, dahil ito ang specialty nila, again guys, hindi yung ramen, is isang 99 pesos na ramen. Yun ang 99 promo. to? Oh, pre. Kung na-upload na yung video, tapos meron pumunta dahil sa video, extend namin yung promo. Oy! Basta galing Black Cookies. Yun! Yan, narinig nyo sa may-ari ha. So past July 30, pag sakaling na-miss out mo, pwede pa, basta galing kang Black Cookies. Sabaw tayo. Sabaw tayo. Yung noodles niya, pre. Ang bilis mo nga. Okay lang. Noodles. Guys, baka isipin nyo, hindi naman kami mga mga chef ganyan. Kami mga normal lang na tao na nagre-review ng pagkain. Diba? Ibase nyo kami sa kung paano din kayo. Masarap. Tapos 99, tapos ang ganda pa ng place, diba? Solid, pre, solid. Pero yung noodles niya parang yung noodles na Yummy Tokyo. Lasa niya pre parang very Pinoy. Pero yung presentation niya, pre, ramen. Nung nakita ko yung itsura nung ramen na to, may bigla akong naalala. Naruto, pre. Paano ba kumain si Naruto ng ramen? Sige nga kito, kunyari, ayan na. Ano ka ba? May problema ka ba? Kung magiging karakter si Migo sa Naruto, sino? Siguro si Lee. Kasi malaki ang mata. Sabihin mo na. Hindi kasi yun, grabe yung hard work nun eh. Tsaka yung kit, marami nakakabit na mabibigat sa katawan.
Maraming nakabigat, di ba? Binitawan ngayon. Iba yung kilos talaga. Ang bilis umangat eh. Ako may tanong ako. Kailan kayo unang natutong mag-chopstick? Ako sa bahay. Ako pre, ano na, 20s na. Grade 6. Ang bagal kumain, ang bagal. Ilang taong ka, Adrian? Elementary. Kasi may ano ako may tita akong taga-Japan. Eh, ba't saktuhan ka lang mag-chopstick ngayon? Hindi naman ganun kagaling. Gagi, nahuli niya! Nahuli niya! Alam niyo ba yung pagkakaiba ng chopstick ng China, Japan, sa Korea? Sa China mahaba. Mahaba siya kasi parang ginagawa siyang panluto dati. Sa Japan, maliit lang kasi pang fish nila, pang debone. Sa Korea, mostly daw ang ginagamit ay bakal na chopstick. Sa tatlo, paglabas mo ng bahay, nagutom ka bigla. Saan ka ngayon pupunta? Ako, QQ. Baka dito. Ba't di ka sure? I-sure mo! Sige, Naruto, sure mo nga. Ay, kung may bibigyan ka ng Rasengan ngayon na yun. Sa'yo ko itatama. Pabigyan niya ako. Bigyan mo. Laki mo nun, daming tao magra-rasinggan kayo dito. Sige nga, we. Ako pre, QQ. Hindi, kung ramen lang talaga QQ. Yung kung gusto nyo ng masarap na ramen, sa QQ. Kung gusto nyo ng masarap na gyoza, sa Yummy Tokyo, masarap din yung gyoza nila. Tapos kung skewers tsaka tambayan naman, sa D-Compound. Tapos kung nagtataka kung bakit wala si Kit, mag-subscribe na tsaka like nyo yung video para malaman namin sa comments. Tsaka wag nyo namang ano yun si Api na ipalit kay JB. Sabi mo nga pre, yup. Yup.